maligayang pagdating o sa ang pagbasa ng awit na ito ay para sa pagpapalabas ng kontrol at pagkatutong magtiwala sa hindi mo kayang pangasiwain ng mag-isa. Humingi ng malalim at mahinay na bitawan ito. Simulan natin. Dinggin mo ang aking dalangin, O Diyos, at huwag kang magtago sa aking pagsusumamo. Pakinggan mo ako at dinggin mo ako. Ako'y nananaghoy sa aking daing at umuungol dahil sa tinig ng kaaway, dahil sa pang-aapi ng masasama, sapagkat sila'y naghahagis ng kasamaan sa akin at sa puot ay kinapuputan nila ako. Ang aking puso ay lubhang nasasaktan sa loob ko, at ang mga kakilabutan ng kamatayan ay bumagsak sa akin. Ang takot at panginginig ay dumating sa akin, at ang kakilabutan ay nanaig sa akin. At aking sinabi, o kung ako'y may mga pakpak na parang kalapati. Nabatkap ko, sapagkat kung magkagayoy lilipad ako palayo at magpapahinga. Narito, kung magkagayoy lalayo ako at mananatili sa ilang. Sila, magmamadali akong tumakas mula sa malakas na bagyo at unos. Lipulin mo, O Panginoon, at hatiin mo ang kanilang mga dila, sapagkat nakakita ako ng karahasan at alitan sa lungsod. Araw at gabi ay nagsisilibot sila sa mga pader nito. Kasamaan at kalungkutan din ang nasa gitna nito. Kasamaan ang nasa gitna nito. Panlilinlang at katusuhan ay hindi humihiwalay sa kanyang mga lansangan, sapagkat hindi kaaway ang dumuwahagi sa akin. Kung gayon ay matiis ko sana, niyang napupuot sa akin ang nagmalaki laban sa akin. Kung gayon ay nagtago ako sa kanya, kundi ikaw nga isang lalaking kapantay ko, aking gabay, at aking kakilala. Tayo ay nagpulong ng may matamis na pag-uusap at lumakad patungo sa bahay ng Diyos nang magkakasama. Walang hayaang ang kamatayan ang sumakop sa kanila at hayaan silang bumaba ng mabilis sa impyerno, sapagkat ang kasamaan ay nasa kanilang mga tahanan at sa gitna nila. Tungkol sa akin, tatawag ako sa Diyos at ililigtas ako ng Panginoon. Sa gabi at umaga at sa katanghaliang tapat, ako'y mananalangin at hihiyaw ng malakas, at diringgin niya ang aking tinig. Iniligtas niya ang aking kaluluwa sa kapayapaan mula sa pagbabaka laban sa akin, sapagkat marami ang kasama ko. Dinggin ng Diyos at pahihirapan sila. Siyang nananahan noong unang panahon. Sila, dahil wala silang mga pagbabago, kaya't hindi sila natatakot sa Diyos. Iniunat niya ang kanyang mga kamay laban sa mga taong nasa kapayapaan sa kanya. Sinira niya ang kanyang tipan. Ang mga salita ng kanyang bibig ay mas makinis kaysa sa mantikilya.
ngunit ang digmaan ay nasa kanyang puso. Ang kanyang mga salita ay mas malambot kaysa sa langis, ngunit ang mga ito ay mga bunot na espada. Ilagay mo ang iyong pasanin sa Panginoon at kaniyang aalalayan ka. Hindi niya titiising makilos ang matuwid kailanman lang, ngunit ikaw, O Diyos, ay ibababa mo sila sa hukay ng kapahamakan. Buwanan mo sa bawanayang ang mga mabagsik at mandaraya na tao ay hindi mabubuhay sa kalahati ng kanilang mga araw. Ngunit ako'y magtitiwala sa iyo. Bumangon ang Diyos, mangalat ang kanyang mga kaaway. Tumakas din naman sa harap niya ang mga napupuot sa kanya, kung paanong ang usok ay itinataboy, gayon din sila itaboy. Kung paanong ang pagkit ay natutunaw sa harap ng apoy, gayon din ang masasama ay malipol sa harapan ng Diyos. Ngunit magalak ang matuwid. Magalak sila sa harap ng Diyos. Oo, magalak silang lubos. Umawit kayo sa Diyos. Umawit ng mga papuri sa kanyang pangalan. Purihin siya na nakasakay sa kalangitan sa kanyang pangalang Diya. At magalak sa harap niya, Ama ng mga ulila at hukom ng mga babaeng balo, ang Diyos sa kanyang banal na tahanan. Anili, pinag-iimpok ng Diyos ang mga nag-iisa sa mga pamilya. Inilalabas niya ang mga mga nakatali ng mga tanikala. Kaya, ngunit ang mga mapanghimagsik ay naninirahan sa tuyong lupain. O Diyos, nang ikaw ay lumabas sa harap ng iyong bayan, nang ikaw ay lumakad sa ilang, sela, nayanig ang lupa, ang langit naman ay pumatak sa harapan ng Diyos. Maging ang Sinai mismo ay nayanig sa harapan ng Diyos. Ang Diyos ng Israel ay ikaw, O Diyos, ay nagpadala ng saganang ulan na sa pamamagitan nito ay pinagtibay mo ang iyong mana noong ito ay napagod. Ang iyong kapisanan ay tumahandon. Ikaw, O Diyos, ay naghanda ng iyong kabutihan para sa mga dukha. Ang Panginoon ay nagbigay ng salita. Malaki ang pangkat ng mga nagbalita nito. Ang mga hari ng mga hukbo ay mabilis na tumakas. At ang babaeng nanatili sa bahay ay nagbahagi ng samsam, bagamat kayo'y humiga sa gitna ng mga palayo. Gayunmay kayo'y magiging parang mga pakpak ng kalapati na nababalutan ng pilak. At ang kaniyang mga balahiboy ay may dilaw na ginto. Nang ikalat ng makapangyarihan sa lahat ang mga hari roon, ito ay naging puti na parang nibe sa salmon. Ang burol ng Diyos ay parang burol ng basan. Muadus, isang mataas na burol na parang burol ng basan. Bakit kayo lumulokso, kayong matataas na burol? Ito ang burol na ninanais ng Diyos na tahanan. Nais po, ang Panginoon ay mananahan dito.
magpakailanman. Ang mga karo ng Diyos ay 20,000, libo-libo nga ang mga anghel. Ang Panginoon ay nasa gitna nila, gaya sa Sinai, sa banal na lugar. Umakyat ka sa mataas. Dinala mo ang mga bihag, tumanggap ka ng mga kaloob para sa mga tao. Oo, para rin sa mga mapanghimagsik upang ang Panginoong Diyos ay manahan sa gitna nila. Purihin ang Panginoon na araw-araw ay nagpapasan sa atin ng mga kabutihan. Ah, ang Diyos ng ating kaligtasan. Sila, siya na ating Diyos ay ang Diyos ng kaligtasan. At sa Diyos na Panginoon ang mga paglabas mula sa kamatayan. Awan na, ngunit susugatan ng Diyos ang ulo ng kanyang mga kaaway. At ang mabalahibong anit ng isang taong nagpapatuloy pa rin sa kanyang mga pagsalangsang, sinabi ng Panginoon, ibabalik ko mula sa basan, ibabalik ko ang aking bayan mula sa kalaliman ng dagat, upang ang iyong paa ay malubog sa dugo ng iyong mga kaaway, at ang dila ng iyong mga aso sa parehong nakita nila ang iyong mga paglakad. O Diyos, maging ang mga paglakad ng aking Diyos, aking hari sa santuwaryo. Ang mga awit ay nauuna, ang mga manunugtog ng mga instrumento ay sumusunod sa likuran. Sa gitna nila ay ang mga dalagang tumutugtog ng mga pandereta. Ang purihin ninyo ang Diyos sa mga kapisanan, maging ang Panginoon mula sa bukal ng Israel. Naroon ang munting Benjamin, kasama ang kanilang pinuno, ang mga prinsipe ng Huda, at ang kanilang konseho, ang mga prinsipe ng Zebulon, at ang mga prinsipe ng Neftali. Iniutos ng iyong Diyos ang iyong lakas. Palakasin mo, O Diyos, ang iyong ginawa para sa amin. Dahil sa iyong templo sa Jerusalem ay magdadala ang mga hari ng mga handog sa iyo. Sawayin mo ang pangkat ng mga tagapagsibat na ubalap ang karamihan ng mga toro kasama ang mga guya ng mga tao, hanggang sa ang bawat isa ay sumuko gamit ang mga piraso ng pilak. Pangalatin mo ang mga taong nalulugod sa digmaan na ang mga prinsipe ay lalabas mula sa Ehipto. Ang Ethiopia ay malapit ng mag-unat ng kanyang mga kamay sa Diyos. Umawit kayo sa Diyos, kayong mga kaharian ng lupa, o umawit ng mga papuri sa Panginoon. Sila, sa Kanya na nakasakay sa langit ng mga langit, na mula pa noong unang panahon. Narito, Kanyang ipinalalabas ang Kanyang tinig, at ang makapangyarihang tinig na iyan. Ibigay ninyo ang kalakasan sa Diyos. Ginanda ang Kaniyang karilagan ay nasa Israel, at ang Kaniyang kalakasan ay nasa mga ulap. O Diyos, Ikaw ay kakilakilabot mula sa iyong mga banal na dako. Ang Diyos ng Israel ay siyang nagbibigay ng kalakasan at kapangyarihan sa kaniyang bayan. Purihin ang Diyos
Ang dapat tiisin ay mananatili. Palayain ang hindi mo sana dapat dalhin, kundi maghindi na ngayon ng may tiwala. Bumalik dito tuwing kailangan mo na isimba mo ng nilamamang kapayapaan. Mag-subscribe para sa mga tagapahinang sandali ng kapayapaan. Sa palinan, aling psalm ang susunod namin?